So ito na nga mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at especially sa mga taga Maynila, mga Manilenyo, mga Iskonians na walang sawang pagsuporta kay Yorme at dito sa ating YouTube channel. At paalala ko lang po sa inyo, ang channel na ito ay nakasuporta po kay Isko Moreno. No, at tayo po. No, so by the way, mag-ingat po kayo mga kababayan, especially sa mga kababayan natin dyan, mga OFW kung saan man po kayo ngayon at sa Pilipinas kasi actually may bagyo, mag-ingat po kayo. So ngayon, may nakarating sa aking chismis. No, paalala lang, disclaimer lang. Kapag sinabi po nating chismis, may possibility totoo at may possibility hindi totoo. So ngayon, may nakarating sa atin na nabangkarote na nga daw ang negosyo ni SB. Alam niyo man po kung sino si SB. So ngayon, ganito kasi ang nangyari. So actually, nung kasagsagan ng pandemya, talagang malakas po talaga ang negosyo ni SB. Yung sabon, yung pampaputi di umano na kung saan yung kaniyang modelo ay binulgar na. Kaya lang din daw naman siya kuminis, kaya din daw siya pumuti kasi nagpaparitoke. No? Doon yan sa Raffy Tulfo in action, doon niya binulgar. So ngayon, bangkarote na daw. Bangkarote na daw itong negosyo ni SB. Kaya pala, no, ako ayoko manghusga. Ito opinion ko lang. Kaya ba siguro pumasok, no, sa politiko itong si SB kasi dito sa politics kasi mabilis ang pera. Kapag naging mayor ka, tapos may pumasok na mga businesses sa lugar na kung saan ka nag-mayor, may mga kickback yun. Halimbawa ako, isa akong negosyante. Papasok ako sa Maynila, magtayo ako ng pinakamalaking mall sa buong mundo. So ngayon, syempre malaki ang kickback ko nun. Halimbawa, ang halaga ng mall ko ay 500 billion. So yung 500 billion worth ng aking mall, no, may kickback ang mayor nun. Pangalawa, may tax pa ang Manila nun. So, hindi pa nagawa yung mall, hindi pa natapos yung mall, may kita na si mayor. So, ganun yon. Hindi naman po illegal yan. Legal po yan ang proseso yung ganyan. Kasi nga, kumbaga, parang nangligaw ka eh. Halimbawa ako, mayor ako. Tapos maganda ang aking lugar. Magandang tayuan ng business. So ngayon, merong mga negosyante mangliligaw sa akin. Pupuntahan ka niyan, bibigyan ka ng, ito, Kent, gusto ko sanang magtayo ng business dito sa bayan mo. Bilang kapalit, kung sakaling papayag ka, bibigyan kita ng worth 5 million sports car. Ganon yon. Kasi liligawan ka eh. Legal po yan. Hindi po yan illegal. Nasa tamang proseso po yan. Kickback ang tawag dyan. Halimbawa ngayon, meron namang isa, Kent, ikaw pala ang mayor dyan. Gusto kong magtayo din ng mga fast food dyan. Mga kainan katulad ng Jollibee, McDo, Chowking, kung ano-ano pa, Mang Inasal, 7-Eleven. Ako yung may-ari ng company niyan. So, bilang kung sakali payagan mo ko, bigyan kita ng 5 million. Cash. Kickback yun. Nililigawan ka. So, ngayon kapag tinanggap ko yung 5 billion, means to say, matayo yung business na yun. So, ngayon, itong CSB, wala na sigurong masyadong bumili sa sabon ng paninda niya, pumasok na sa politika. Kasi sagot sa bangkarote na negosyo, papasok sa politiko. Yun lang naman yan eh. Yun. At balibalita ko nga, ito daw si SB, meron tong kasosyo, no, na merong kasosyo na foreigner na may negosyong sports car. So once na naging mayor siya sa Maynila, ipapasok niya yung negosyong sports car, meron siyang porsyento doon, meron pa siyang kickback doon. So yayaman nga naman siya.
Kaysa naman sa magbenta siya ng sabon, matulpo pa siya ulit. Makasuhan pa siya. Oo. 'Di ba? Ang mabilisang paraan, madali ang yaman, pumasok sa politiko. Kasi kapag katulad kay Manny Pacquiao, nung tumakbo si Manny Pacquiao, kapag ako maging presidente, maraming businesses papasok sa Pilipinas. Marami talaga kasi si Manny Pacquiao maraming kilala ng mga sikat na negosyante. Kapag pinasok niya yan lahat sa Pilipinas, malaki pera niya, malaki kita niya, may kickback siya eh. Ganon yun. Kaya yan ang pinaka mabilis na paraan. Kung gusto mong yumaman, pumasok ka sa politics. Si Yorme kasi, mautak lang kasi si Yorme. Sa totoo lang mga kababayan. Mautak si Yorme. Si Yorme kasi may kickback pero tinulong niya sa tao. Alam naman po natin na si Yorme sa ngayon, iba na po ang buhay niya sa buhay niya noon. 'Di ba? Dito sa pagpasok kasi sa politika, mabilis ang pera. Ibubuto ka ng tao, mahalin ka ng tao, kung magaling ka magserbisyo. 'Di ba? So ngayon, si Yorme nakita naman po natin na mayroon siyang mga naipundar na ari-arian nang dahil po yan sa kanyang sipag, sa kanyang pagserbisyo sa bayan. Kaya ngayon maraming nainggit kay Yorme, kaya nga sinisiraan si Yorme. Hindi po yan illegal. Yung pagkakaroon ng kickback. Natural po yan. Kasi maraming negosyante na gustong magtayo ng business sa lugar na iyong nasasakupan. Siyempre, bibigyan ka niya ng regalo, bibigyan ka ng dore, kumbaga parang nanliligaw sa'yo. So mga ganun ang patakaran sa politika. Kaya nga itong si SB, sagot sa bangkaroting negosyo, papasok sa politiko. Katulad nga sa nabalitaan ko. Sa yung issue, 'di ba, inisyu ngayon, binalik binuhay ni SB yung issue ni Yorme noon na bininta daw ni Yorme ang Divisoria Mall, or hindi, Divisoria nga lang sinabi niya eh. Actually ganito 'yan. Si Yorme kasi hindi pumapayag. Si Yorme may pagka-Biko Soto yan eh. Oh. Actually, kung naalala nyo po, merong nag-offer kay Yorme noon 5 million a day. 5 million a day. Wag lang niyang paalisin yung mga vendor sa kalsada. Wag lang niyang ibenta yung DB Mall. Bibigyan siya ng 5 million a day. Ngayon, hindi po pumayag si Yorme na tanggapin ang 5 million a day kasi mas pinili niya ang kapakanan ng Manilenyo. Una, hahayaan ni Yorme mapuno ang kalsada ng vendors. Hindi makakadaan yung mga jeep, mga motor. Wala nang pwesto ang sasakyan. Puro na lang nagbebenta. Puro na lang vendors. Pero may 5 million siya a day. So, hindi pumayag si Yorme. Anong ginawa ni Yorme? Nilinis ang Divisoria. Nilinis ang Quiapo. Nilinis ang Avenida. Lahat ng Maynila, tinanggal ang mga vendors na nakaharang sa kalsada. Pero take note, inoperan pala si Yorme nun. 5 million a day. Huwag mo lang tanggalin. Pero si Yorme, mas pinili niya ang tao. Hindi niya pinili ang illegal na kickback. Ganun yun. Mabilis ang pera sa Maynila. Kung gusto mo ng illegal, mabilis. Kung gusto mo ng legal, marami kang kalaban. Ako mismo magsabi sa inyo, kapag mabuti ang iyong ginagawa, maraming galit sa'yo. Kapag masama ang ginagawa mo, marami pa rin galit sa'yo. Pinili kasi ni Yorme, kapag gawin mo yung pagiging pulpul na politiko, galit sa'yo ang tao. Pero hindi sa'yo galit ang mga may-ari ng negosyo. Pero kapag ginawa mo yung mabuti, mahal ka ng tao, kahit maraming galit sa'yo na mga negosyante. Aanin mo yung pera. Milyon-milyon kinita mo. Hindi ka naman mahal ng tao. Mas pinili ni Yormeng ibenta ang DB Mall para iahon sa kahirapan ang Maynila kaysa tumanggap siya ng kickback. Gutom naman ang Maynila. Di ba? Dalawang klase
ang pagyaman ng politiko kahit saang lugar. Kapag idaan mo sa illegal, mabilis kang yumaman. Kapag idaan mo sa legal, maraming magmahal sa'yo na mamamayan. So yun po yun. Bangkarote na kasi ang negosyo ni SB kaya papasok na siya sa politiko. Yun ang katotohanan. Tanungin nyo ngayon kung meron pa bang bumili sa sabon niya. Wala na. Kay Rosmar pa lang, natatabunan na siya. Kay Glenda pa lang, natatabunan na siya. Marami pang mga nagbebenta dyan. Natatabunan na si SB. Kaya sagot sa bangkarote na negosyo, papasok sa politiko. Yan po ang katotohanan. And I thank you, God first.